Pagkatapos mong tanggalin yung shoes mo, dahan-dahan mong igapang yung kaliwa mong paa papunta sa ari niya. Sunod na instruction ni Sisi Bea, kahit ayokong gawin, ay ginawa ko na lang. Ang hirap talagang kumita ng pera. Unti-unti yung ginapang ang kaliwa kong paa papunta sa pagitan ng mga legs niya habang kinakagat ko ang mga labi ko. Napansin ko na lalo siyang ginaganahan sa ginawa ko. Ibinuka niya mapaan niya sabay sumandal siya sa kinaupuan niya. Kitang-kita ko ang pagnanasa sa mukha niya. Are you ready? Pagbalik ko ng tanong sa kanya at halos hindi na siya makasagot. Pinag-iinit mo ako. Nauutal niyang sabi. Pero hindi yan ang gusto kong mangyari. Anong ibig niya sabihin? Nagulat ako nang bigla niyang ibinaba yung kaliwang paa ko na nakadikit sa pagitan ng mga legs niya. Pagkatapos ay isinuot niya ang high heels sa mga paa ko. Then, bumalik siya sa dati niyang kinaupuan at may kinuha siya sa itim na bag niya. Anong nangyayari? Pati si Sisi Bea ay nagulat sa kabilang linya. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Paglilinaw niya. Ano kayang ibig niyang sabihin? Isa akong pastor. Nagulat ako sa sinabi niyang yon. Pagkatapos ay pinakita niya ang Bible na kinuha niya sa bag niya. Oh my God! Sabay na sigaw namin ni Sisi Bea. Pagkatapos ay napatakip ako ng bunganga ko dahil sa hiya. Pasensya ka na. At hindi ko agad sinabi ang intention ko sa'yo. Ano nga bang gusto niya sa akin? Bakit niya ako tinawagan? Tinawagan kita kasi kailangan ko lang na may magpanggap na kasintahan ko para mabawi ko yung asawa ko. Sabi niya, bigla siyang naging emotional. Namulang bigla ang kanyang mga mata. Sorry po. Maikling sagot ko dahil sa sobrang kahihiyan dahil sa ginawa ko. Pastor pala siya? Okay lang yun, iha. Lahat naman tayo ay nagkakamali at pinagsisisihan din naman natin yon. Ano po ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Gusto kong magpanggap ka bilang kasintahan ko. That's it. Sabi niya. At nagpapasalamat na din ako kasi hindi ganun yung intention niya sa akin. Walang mangyayari sa atin. Walang kiss. Kahit sa cheeks lang. Paglilinaw niya, holding hands lang pwede, okay? Sige ho. Noted. Don't worry, ako pang bahala sa inyo. Yakang-yaka ko yan. Assurance ko sa kanya at saka ngumiti. Cause this past few days, yung asawa ko hindi na ako masyadong pinapansin eh. Tapos nakikita ko siya, may kadate na mas bata kaysa sa akin. Pagpapaliwanag niya, with his sad face. Tara na po, para mabawi na natin yung asawa nyo. Yaya ko sabay hinaplos ko ang likod niya para pakalmahin. Kailangan muna nating bumili ng bago mong damit bago tayo pumunta sa event niya. Masyadong daring yung suot mo. Kaya natawa ako sa sinabi niyang yon. Pagkatapos naming bumili ng isusuot kong damit, ay sinamahan ko na rin siya sa barbershop para magpagupit at mag-aahit ng balbas. Mas maliwalas ang itsura niya pagkatapos naming pumunta sa barbershop. Ang pogi naman ng lolo ko, biro ko, after niyang magpagupit at kumiti siya. Sigurado ako babalikan na kayo ng asawa niyo niyan. Pagpapalakas ng loob ko sa kanya. Sana nga iha, sabi niya sa mababang boses. At saka mas presentable ang suot mo ngayon. Kasi yun kanina. Pagpansin niya sa suot ko. Mukha ka ng dalagang Filipina dahil sa suot mo ngayon. Pero kanina, yung itsura mo, parang nagbebenta ng aliw. Pagkatapos ay nagtawanan kami. Lolo naman, napapahiya ako eh. Kidding aside, anya, pagkatapos naming mag-retouch ay pumunta na kami sa venue ng event sa Okada Hotel. Isa sa pinakasikat na hotels sa buong Pilipinas. Birthday pala ng asawa ni Mr. Yang. Napakalawak ng venue. Konti lang ang mga tao dahil puro relatives lang nila ang mga bisita nila. Hindi ko maiwasang mapalingon sa mga suot nilang dress na napakagaganda.
That's my wife. Itinuro ni Mr. Yang yung matandang babae na naka-Filipiniana at nakaupo sa may gitna na kanina pa tumitingin sa amin. Yakapin mo ako. Pabulong na utos ni Mr. Yang nang napansin niyang nakatingin sa amin yung wife niya. Come here. Hug me. Pagpipili sa akin ni Mr. Yang, pero hindi ko yun ginawa. Sa halip, ay dumistansya ako ng kaunti. Hindi ba napag-usapan na natin to? Binayaran kita para dito. Medyo tumaas na ang boses niya. Anong ginagawa mo, iha? Just do everything that I say at dadagdagan ko yung ibinayad ko sa iyo later. Offer ni Mr. Yang pagkatapos ay binuka niyang mga kamay ko to hug me. At unti-unti siyang lumapit pero lumaya ko dahil nakaisip ako ng new way. Sorry po, may pupuntahan lang po ako. Pagpapaalam ko pagkatapos ay nagmadali akong pumunta sa guard para manghiram ng ballpen at 2 pieces of paper. Pagkatapos ay nilapitan ko yung wife ni Mr. Yang at pinapirmahan ko yung 1 piece of paper. Pirmahan ko kay Mr. Yang. Pagkatapos ay sinulatan ko yung both papers ng I miss you at pinag-exchange ko sa kanila. Huwag mo nga akong pinagluloko. Hindi naniwala si Mr. Yang na sulat yun ng wife niya. Ito ba yung ginawa mo kanina kaya ka umalis? Huwag mo ako niloloko. Kahit medyo may edad na ako, I still remember pa rin kung paano yung style ng sulat ng asawa. Napahinto siya sa pagsasalita nang nakita niya yung signature ng wife niya sa likod ng paper. Is this for real? Hindi siya makapaniwala that he received a letter coming from her wife. Tumulo ang luha niya. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang boses na narinig ko galing sa likod. Nang humarap ako para tingnan kung sino yung nagsalita, si Mrs. Yang pala yun. Sa'yo ba nang galing to? Paglilinaw ni Mr. Yang, pagkatapos ay pinakita niya yung sulat. Kinilig naman yung mga tao. Ay, ramdam ko ang excitement sa mukha nila. Parang sa movie lang nangyayari ang scene na to. Hindi. Deny ni Mrs. Yang. Ito, sa'yo ba galing to? Pabalik na tanong ni Mrs. Yang. Hindi din. Nawala ang excitement sa mga mukha nila. Akala ko sa'yo to nang galing. Malungkot na saan ni Mrs. Yang. Pagkatapos ay unti-unti siyang tumalikod at naglakad pabalik sa upuan. Pero sa totoo lang, I miss you, sigaw ni Mr. Yang. At biglang napatigil sa paglalakad si Mrs. Yang at muli siyang humarap kay Mr. Yang. So much, dagdag pa ni Mr. Yang, ramdam na ramdam ko ang pagkasabik niya. Sorry pero hindi kita na-miss, ani Mrs. Yang na ikinatahimik ng lahat. Kasi, I really miss you so much. Nagsigawan kami dahil sa kilig. Para kaming nanonood ng drama sa pelikula ng live. Lumapit si Mr. Yang at nagyakapan sila. Humingi sila ng tawad sa isa't isa. Thank you. Pagpapasalamat ni Mr. Yang na hindi ko narinig dahil sa ingay ng mga tao. Pero dahil sa buka ng bibig niya, ay naintindihan ko yon. Pagkatapos ng event ay umuwi na rin ako sa bahay para magpalit. Pagkatapos ay pinuntahan ko si Liam sa ospital. And I hug him so tight. Then, sinabi ko sa kanya ang lahat. I miss him so much and he kissed me on my forehead. Niyakap niya ako ng mahigpit habang panay ang tulo ng mga luha namin. Totoo ang sinabi ni Mr. and Mrs. Yang. Tinulungan nila kami sa mga gastusin hanggang sa unti-unting gumaling si Liam. Umalis na rin siya sa kanyang part-time job na boyfriend for rent. Sa ngayon ay pareho na kaming nakatapos ng pag-aaral sa tulong ng mag-asawang Yang. At may mga trabaho na rin kami ni Liam. Kaya hindi na rin kami kinakapos sa pang-araw-araw na gastusin. Nakakapag-savings na rin kami para sa aming kinabukasan. Dahil binabalak na rin naming bumuo ng pamilya, salamat sa mag-asawang may mabubuting puso na tumulong sa amin. Umayos ang buhay naming mag-partner at hindi kami tuluyang napariwara.